Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan sa mga kasama ang ubasan at sila'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana. Halika kayo. Patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at ngayong linggo ay panibagong o dagdag na talinghaga ang ating narinig na paliwanag ni Jesus sa kanya po mga kausap. No? Naririto ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Pero para medyo kumbaga pahaginan ni Jesus ito mga punong saserdoteng ito at matatanda ng bayan, ay binigay ulit ang talinghaga tungkol sa mga mabubuting katiwala dito sa ubasan. So, para lang po ulit mas maintindihan, no? Ang may-ari ng ubasan, walang iba kundi ang Diyos. Ang ubasan ay ang bayang Israel. Kung babalikan natin ulit ang kwento, di ba, ang bayang Israel ay pinili, ito yung tinuturing na bayang pinili ng Diyos, itinatangi ng Diyos. Kaya po, inihanda niya ang lugar kung saan titira ang mga Israelita. Pati yung sa kanilang paglalakbay, talagang inayos ito ng Panginoon. At meron siyang mga itinilagang mga manggagawa o yung mga tenant o katiwala. Sabihin nyo nga po, katiwala. Lahat yan ay inayos niya na. Pero ang sabi nga po sa kwento, sa talinghaga, matapos ito ay iniwan niya ang kanyang ubasan sa mga kasama at nagtungo sa ibang lupain.
Pero ano po ang nangyari? Sa kasawiang palad, itong mga katiwalang ito ay kinalimutan ang kanila pong ugnayan. So, ulitin ko po, ito yung mga leader, mga punong bayan, mga saserdote, mga pinagkatiwalaang pamahalaan ang ubasan. Hindi kanila ang ubasan. Ipinagkatiwala lang. Kaya sabi, nung panahon na po ng pitasan, ninais ng may-ari na kunin ang kanyang share, yung parte lang. Hindi naman po sinabing kunin ang ubasan sa kanila, kundi yung share lang. Pero nagdamot ang mga katiwala, hindi na nila binigay, kaya't yung mga alipin, pag sinabing mga alipin na ipinadala ng may-ari, ito yung mga propeta, ito yung mga nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na kanila namang isa-isang pinatay, binugbog, sinaktan, at yung kahuli-hulihan, yung anak ay si Jesus. Ang anak ng may-ari ng ubasan ay kanila ring pinatay. Sabihin nyo nga po ulit, katiwala. Sana po mas maintindihan natin at unawain mabuti na kung sino man po sa atin ang binigyan ng posisyon, binigyan ng pagtitiwala ng Diyos, pamahalaan, o kaya naman ay magkaroon ng authority o power o posisyon, huwag na nating ulitin ang mga pagkakamali nitong mga katiwala sa ating ebanghelyo. Dahil may kalalagyan ang mga katiwalang hindi naging tapat sa nagbigay sa kanila ng posisyon. Wala pa rin? Uy. Sige, tingnan natin na mabuti. No? Bawat isa, hindi lahat sa atin ay ginawang katiwala. Yung iba po o mas marami ang kailangan pamahalaan. So mayroong mga taong itinatalaga ang Diyos. So kung yung ubasan sa kwento, ito yung bansang Israel, yung bayan ng Diyos, kung paliliitin natin, pwedeng halimbawa, Pilipinas, mayroong mga itinalagang mga leader, mga pinuno ng bayan. O pwedeng sa atin, sa lugar natin, sa Manila, mayroong itinalagang maging pinuno ng bayan. Sa barangay natin, sa parokya, sa pamilya, mayroong itinalaga na maging pinuno ng bayan ng Israel. Sa Diyos yan, no? Sa Diyos ito. Pero kamusta po ang ating paglilingkod sa Diyos bilang mga katiwala? Sa unang pagbasa, narinig natin sa pahayag ni Propeta Isaías na mayroon din po dito yung kwento tungkol sa ubasan, pero yung mga katiwala ay ang inaasahan sana sila ay gumawa ng mabuti, pero po ang pinairal nila hindi katarungan kundi pang-aapi ang ginawa. Kaya sabi, lulupigin na sila, ipapapatay na sila, aalisin na sila. Ganun din po sa paalala sa ikalawang pagbasa na sinasabi sa atin na ang dapat pairalin ay mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig ang dapat natin ginagawa. Pero ano na nga po ba ang nangyayari sa atin? Inaabuso natin ang ating mga kapangyarihan. Inaabuso natin at pinababayaan natin masira ang atin pong kapaligiran, masira ang mga tao, patuloy na maghirap
ang mga tao na dapat nating pinoprotektahan, dapat nating tinutulungan. Tandaan niyo po, mabigat ang kaparusahan sa mga taong pinagkatiwalaan, pamahalaan ang isang bayan o ang isang kawan ng Diyos. Kaya nawa patuloy tayo magdasal sa tulong din ng mahal na Birhen ng Santo Rosario na maging tapat tayo sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Amen.